And guys, for today's video, mayroon kasi nag-comment sa atin dyan sa followers natin sa YouTube. Para daw gamitin yung ito. Yan. Para daw gamitin yung red and black netong Halo switch. Kasi ngayon, alam na niya to paano gamitin to eh. So ngayon, syempre, kailangan ibalik natin sa basic. Kailangan alamin ulit natin tong 3 words na to. Normally naman kasi itong Halo switch na to, meron tong normally close, normally open, tsaka common. Tsaka itong negative tsaka positive niya. Ang gagawin niyo lang guys, ito, bubuksan niyo to. Press mo to. Yan, hilain mo. Yan, may makikita kayo ditong pin. Ayan. 5 pin yan. Yan. Hindi kasi makita dito sa camera eh. Pero ito guys, ito yung negative, ito yung positive. Madali lang kasi tandaan yun eh. Fully black, negative, red, ay positive. So ngayon, itong tatlo na to. Yan. Pansinin nyo ito, takip. Ito yung pinakatakip niya. May malakalagay kasi dyan eh. Di ba tatlo yan? May nakalagay niya sa taas na NC, sa gitna, NO, sa baba, common. Sa madaling salita, yung common tsaka NC, shorted na agad yan hanggat hindi pa to napipress yan. Di ba normal yan, ganyan. Tapos pag pinress mo, nakalubog yan. So ngayon, hindi yan yung parang pinaka-ano niya. Normally, kasi ano siya, hindi siya parang at-rest mode. Yung at-rest mode niya, yan, ito yung shorted niya, yung common at normally close. Ngayon, pag pinindot mo na siya, yung shorted na niyan, yung common at normally open na. Yan yung pinaka naging mode niya kapag nakapress. So, balik tayo sa standard, doon sa hindi nakapress. Ngayon, pag di siya nakapress guys, syempre, shorted ang common at normally close. So, ngayon, paano gagamitin tong pula at itim? So, ngayon, babalik natin ganito lang kadali yan. Di ba? Ito, positive, negative. So, ngayon, ang normally close natin, etong blue. Yan, ito yung normally close natin, yung blue. Normally open natin yung green. Common natin, si dilaw. So, ngayon, ang nangyayari, di ba, gusto mo, ang switch mo ay stock tsaka loud horn, di ba? Dalawa, switch mo, stock tsaka loud horn. Ngayon, gusto mo mangyari, sabihin natin, ang pinaka-winiringan mo dito, pag naka-at-rest mode siya, pag pumindot ka ng busina, ang gagana is stock horn. Yan. So ngayon, pinaka-normally standby neto, pag nakalinya to ng stock horn at loud horn, pag pindot mo ng busina, hindi pa pinipress to normal, naka-at-rest mode siya, tutunog yung beep-beep, yung ordinary busina. Tapos pag pinress mo na siya, tutunog naman yung loud horn, yung talagang mga PIA horn. Pag pinress mo yung busina, pag naka-press to. So, ganyan yung mode natin. Ang at-rest mode niya is stock. At pag naka-press mode siya sa loud horn. So ngayon, paano magagamit na tong blue ay ang positive tsaka negative? Ganito lang yan guys. Di ba, o yari, ang gusto mo ay indicator, lagyan ng ilaw. Iilaw to kapag yung loud horn ang gamit mo. So madaling salita, di ba yung loud horn natin, naka-normally close yung linya nun. Kasi nga, pag pinress mo, gagana yung loud horn. So ganito lang ang gagawin nyo guys, di ba? Ayan para di kayo malito yung naka-standby mode sa stock horn pag naka-press sa loud horn. So madaling salita, sa loud horn, naka-connect yung line niya sa normally open. Dito, sa green. Yan. So yan ang gagawin natin guys, napaka-basic lang. Eto guys, na black natin, ilalagay mo lang yan sa ground. Sa ground. Ngayon, di ba naka-connect na to? Etong positive natin guys, ilalagay mo lang siya din dito sa green. Yan. Bakit? Kasi pag pinrest mo to, ang dadaan na supply nandito na sa green. Galing sa common, pupunta na sa green, so iilaw na to. Once na nakailaw na to, ibig sabihin, ang gagaan ng busina, pag pumindot ka ng busina, yung loud horn. Yan. Vice versa lang din guys, kung gagamitin mo siya yung stock horn, gusto mo yung stock horn may indicator, pag nakailaw to, stock horn na gagana, ililipat mo lang din yung red light dito sa normally close. Dito mo lang siya itatap sa normally close. Ngayon, hindi pa siya nakaka-press, hindi pa siya na-press, nakailaw na yan. Nakailaw yan. Pag pinot mo na busina, beep, beep, yung stock. Pag pinress mo, mawawala yung ilaw nito, ang gagana yung loud horn. Pag gusto mo yung stock horn, yung indicator na, nung ito nung may ilaw kasi ang tinatanong, paano gamitin to? Ito kasi guys, nag-ano lang naman to ang silbi lang nito, positive, negative. Paano malaman mo kung saan mo ginamit yung loud horn sa stock horn? Kasi nakailaw, may indicator na ilaw itong ating Halo switch.
Yan. Pag hindi nyo medyo nahirapan kayo sa actual na to, gagawa ko ng diagram. Papakita ko kung paano wiringan ng malinaw yung normally closed, normally common at paano gamitin tong red and black. So, sa madaling salita, yung in-explain ko kanina, ganun lang siya kasimple. Yan, positive negative lang to. At normally close, normally open, at common. Guys, wag kayo babase yan na porkit dilaw, ayun yung common ha. Iba-iba kasi tayo ng klase ng halo switch. Check nyo rin, baklasin nyo, may makita kayo doon na NC, NON, common. Tapos, trace nyo lang kung nasaan nakapin yun. Kasi mamaya, gawin nyo sa color coding na to. Kung bali-baligtad, di may mangyari masunog. Base pa rin kayo guys sa tamang termination ng halo fish na mabibili nyo. Yan. Ito kasing halo fish na to, ito yung pinaka kumbaga, ito yung pinaka-termination niya. Ang normally closed niya blue, normally open niya green, at common niya yung dilaw. So, ganun lang. Yung in-explain ko kanina, pag gusto mo umilaw ng naka-normally closed, naka-standby mode sa stock horn, ikabit mo lang yung red light sa normally closed na wire. Then, itong negative, itong itim, ilalagay mo lang to sa ground. Yan. Pag gusto mo naman sa loud horn, doon sa normally open, yung pag naka-paint press siya, magla-loud horn, yung positive na itong pula, ikakabit mo lang dito sa normally open. Yan. Tapos same pa rin, ground pa rin to. Yan. Ganun lang siya kasimple, ganun lang siya kabilis gumana. Yan. Para mas madali yung maintindihan, gagawa ko ng wiring diagram na ito, yung schematic. Ayan.